Hi mga ka-love-love! Sa kwentong ito ay maririnig niyo ang love story ni Kat at ni Daniel. Subalit, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot na notification bell and pakilike ng aking video and share para lagi kang updated sa mga susunod na aking ibabahagi. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng traffic si Kat at dahil naka-red ang stoplight, naisip niyang tingnan ang kanyang cellphone. Subalit may biglang na-notify sa kanyang cellphone na hindi sinasadya. Nakita niya dito ang larawan ng kanyang boyfriend na may kasamang ibang babae. Si Kat ay nalungkot. Ika nga si Kat ay isang martyr. Dahil kahit alam niya na ang kanyang boyfriend ay may kinakasamang mga babae, ay nakukuha niya itong patawarin. Sa sobrang lungkot ni Kat at galit ay hindi niya napansin na kulay green na pala ang stoplight. Bigla siyang tinigilan ng isang sasakyan at sinabi, "Hoy! Ikaw ba may-ari ng kalsada? Nakakasagabal ka na ah." "Hindi! Move on! Move on ang apelyido ko! Move on, Kat!" At agad naman niyang pinandar ang kanyang sasakyan dahil nga nakaharang ang kanyang sasakyan sa kalagitnaan ng kalsada. Habang si Kat ay nakarating na sa kanyang office at sumakay na mag-isa sa elevator. Biglang nagbukas ang elevator at may biglang sumakay. Isang lalaki na bigla niyang napansin ang kanyang itsura at kanyang mga daladalang gamit. Agad napatingin ang lalaki sa kanya. Natinala ang lalaki dahil sobrang ganda ni Kat. Hindi niya namalayan na hindi pa pala niya napipindot kung saan siya aakyat. Bigla nagsalita si Kat, "Your floor, please." Agad naman inalis ni Daniel ang tingin niya kay Kat. Napahiya ito. Pero may sinabi si Daniel, "Ma'am, pwede bang kayo na lang ang pumindot? Ang dami ko po kasing dala-dala eh." Agad naman nagsalita si Kat, "Inuutusan mo ba ako?" Agad naman sinabi ni Daniel, Hindi po ma'am. Ang dami ko po kasing dala eh. Pero kung ayaw niyo po, ako na lang po." Agad naman pumunta si Daniel sa harapan ni Kat. Pinindot ni Daniel ang 3, 8, 9, 10, and 5. Labis naman nagtataka si Kat dahil sa mga pinindot ni Daniel na number. Si Kat ay nagwika, "Pindutin mo na rin kaya ang 4 para may chance ng winning." Pangiting-ngiti naman si Daniel na lumapit uli. Pinindot niya ang number 4. Labis naman nagtataka si Kat dahil sa mga ginagawa ni Daniel. Ilang segundo pa ang dumaan. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Madaming nagsidatingan na tao hanggang sa puno ito. Biglang tumigil ang elevator. At si Kat naman ay agad-agad lumabas ng elevator kahit hindi pa ito yung lugar na kanyang pupuntahan. Naisipan ni Kat na maghagdan na lang dahil nga ay puno yung elevator. Pagkadating ni Kat sa office ng boss ng kanyang pinagtatrabuhan, ay bigla niya napansin si Daniel na nakaupo doon. Napatingin naman si Daniel na may halong ngiti sa kanya. Agad si Daniel na nagwika, "Good morning, ma'am." Napangiti lang si Kat sa tinura ni Daniel. Si Mr. Chu ang may-ari na pinagtatrabuhan ng company na Kat. Agad ito nagwika sa kanya, "Kat, mawawala ako ng ilang linggo at gusto ko ikaw yung mamahala muna dito. Dahil ikaw yung assistant manager, gusto ko ikaw yung mag-handle ng mga gagawin dito sa opisina." Ito nga pala si Daniel. Ilang taon na din siya nagtatrabaho dito. "Daniel, ito si Kat. Ito yung magiging boss mo." Agad naman nakipagkamay si Daniel kay Kat. At kinuha naman ni Kat ang kamay ni Daniel. Nasa dinner si Kat kasama ang kanyang mga kaibigan. Hinanap ng mga kaibigan niya ang kanyang boyfriend sa kanya. Agad naman chinat ni Kat ang kanyang boyfriend. Sinabihan niya nito, "Miss na kita. Punta ka dito. Hinahanap ka ng mga kaibigan natin." Pero walang reply ni isa sa kanyang boyfriend. Tinanong ng mga kaibigan ni Kat siya,
kung nasaan daw ito. Agad naman sumagot si Kat. Hindi daw siya makakapunta, busy daw, alam niya na, bagong promoted. Ngunit wala namang sagot ang kanyang boyfriend sa kanya. Nagkunwari lang siyang may reply ang kanyang boyfriend. Si Kat ay mag-isa na lang sa buhay. Wala na ang kanyang magulang, mga kapatid. Isang araw, nakipag-meeting si Kat sa isang may-ari ng isang kumpanya. Ito ay si Mr. Cheng. Si Mr. Cheng ay nagmamay-ari ng isang airlines. Subalit, hinanap ni Mr. Cheng kay Kat ang may-ari ng kanyang pinagtatrabuhan. Ayaw daw niya may pag-usap sa isang assistant lang. Ang gusto niya yung boss. Ngunit walang maibigay si Kat dahil nga ang kanyang boss ay nasa out of town. Kaya yun, hindi nakipag-usap si Mr. Cheng kay Kat. Bigla naman bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Agad naman hinila ni Kat si Daniel. Mr. Cheng? He's my boss. Yes, he's my boss, Mr. Cheng. Agad naman napatingin si Mr. Cheng kay Kat. He's your boss? Nabigla naman si Daniel sa tinura ni Kat. I'm the boss? Sumagot naman si Kat. Yes, you're the boss. Agad naman sila nagkatinginan at napatingin din si Mr. Cheng. Agad naman nakipagkamay si Mr. Cheng kay Daniel. Pinangatawanan na lang ni Daniel ang pagiging boss niya dahil nga ito ang sabi ni Kat sa kanyang ka-meeting. Habang nasa kalagitnaan ng meeting ay tinatanong ng assistant ni Mr. Cheng si Daniel about sa airlines. Agad naman hindi nakasagot si Daniel, kaya tinuro na lang niya si Kat na para siya yung magsasalita para sa meeting. Napaniwala nila si Mr. Cheng na si Daniel nga ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan nila. At tapos ng meeting ay agad naman lumabas si Daniel na may halong kaba. Biglang kinuha ni Daniel ang cellphone niya at agad naman tatawagan si Mr. Chua, ang may-ari ng kanilang pinagtatrabahuan. Agad naman sumunod si Kat kay Daniel. Bigla ni Kat kinuha ang cellphone ni Daniel. Kinantanong, sinong tatatawagan mo? Sabi ni Daniel, si Sir. Agad naman tarantang-taranta si Daniel dahil nga sa hindi niya malaman ang gagawin. Sabi ni Kat, no, hindi pwedeng malaman ni Sir itong naaring ginawa. Gusto kong maklose ang deal. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko na kahit wala siya, ay kaya ko ma-close ang deal na to. Nakiusap si Kat kay Daniel na wag sabihin. Sumangayon naman si Daniel dahil nga naawa ito kay Kat. Mga ilang araw, pinatawag ni Kat si Daniel. Hinabi ni Kat, simula ngayon, tuturuan kita kung paano makapaghalubilo sa mga investor natin. Pipiliin kita ng mga damit at magpapasalan tayo para maging okay lalo ang iyong itsura. Napangiti naman si Daniel kay Kat. Isang araw, pinakilala ni Daniel kay Mr. Cheng ang mga empleyado ng airlines. Mr. Cheng, this is Leo, maintenance engineer. This is Bert, the supervisor. And this is Ken, lead mechanics. Napahanga naman si Mr. Cheng kay Daniel at agad itong nagwika. I'm very impressive. You know everyone. You're a very handsome. A company that cares for his people is a good business partner. Sobrang saya ni Kat at Daniel dahil sa nagustuhan ni Mr. Cheng ang presentation. Isang araw habang sila ay nasa sasakyan at kumakanta at sobrang saya na nag-uusap, biglang napansin ni Kat ang kanyang boyfriend. May kasama itong ibang babae. Biglang nalungkot si Kat at biglang napaiyak. Napansin naman ito ni Daniel. Nalungkot naman si Daniel at tinatanong nito kung ano yung problema. Agad naman nagwika si Kat na, gusto kong kumain. Ayoko na. Sobrang sakit. Tara, kain tayo. Agad naman dinala ni Kat si Daniel sa
paborito nitong pinagkakainan. Habang hinihintay nila ang pagkain na kanilang in-order, ay umiiyak pa rin si Kat. Nakatulala lang si Daniel na nakatingin sa kanya na awang-awa. May lumapit na isang lalaki. Alam mo sir, lagi dito yan si Ma'am Kat. Lalo na pag may problema siya sa kanyang boyfriend. Naglabas ng sama ng loob si Kat kay Daniel. Hanggang yun ang simula ng pagiging close nila sa isa't isa. Sa gabi, magka-text si Kat at si Daniel. At ang tanong si Kat kay Daniel lang, may nagmamahal pa kaya sa akin? Sagot naman ni Daniel, oo naman, ikaw pa. Nagtanong si Kat, sino kaya? Bigla naman nag-reply si Daniel na, ako. Nabigla si Daniel sa kanyang na-type. Agad niya itong binura, subalit hindi niya na mabura dahil nag-send na ito kay Kat. Nabasa naman ito ni Kat at bigla na lang nalaglag yung cellphone sa kanyang ulo. At si Daniel naman ay bigla na lang tinawagan si Kat. Kinamagahan habang nasa sasakyan si Kat at si Daniel, ay tahimik ang dalawa. Nagkakailangan, nagkakatinginan, at hindi nagpapansinan. May meeting si Kat at si Daniel kay Mr. Cheng. Si Mr. Cheng ay nagwika, how do you promote a destination? Boracay in Palawan is too easy and common. What other destination can you offer? You see, Japanese people want the adventure. But at the same time, gusto nila yung peace and quiet. Agad naman nagsuggest si Daniel. Agad naman sinuggest ni Daniel ang Batanes. So kinalaunan, pumunta si Kat at si Daniel sa Batanes. Si Daniel ay taga Batanes, kaya alam ni Daniel na magugustuhan ni Mr. Cheng ang Batanes. Nakarating na si Kat at si Daniel sa Batanes. Ngunit, biglang nagalit si Kat kay Daniel. Dahil nga walang signal ang lugar. Kinanong ni Kat si Daniel, bakit ba walang signal dito? Agad naman nagwika si Daniel, ano bang pinunta mo dito? Yang kaka-stalk sa ex-boyfriend mo walang iya? Or yung trabaho mo? Napatingin naman si Kat kay Daniel, syempre yung trabaho. Iyon naman pala eh. Agad naman hinila ni Daniel si Kat. Umalis sila ang dalawa at sakay ng isang motor. Inikot nila ang buong Batanes. Ilang minuto lang ay nakita nila yung isang bahay na may nakasulat na honesty store. Alam mo, dito sa Batanes, sobrang babait na mga tao. Kaya nga zero crime dito eh. Kahit hindi ka kakilala, papasukin ka sa kanilang bahay. Ganon sila kababait dito. Habang nasa cafe si Kat at Daniel, si Daniel ay nagtanong kay Kat, bakit ba parang ikakamatay mo pag hindi nakuha natin yung deal by Mr. Cheng? Sa tingin mo, makukuha ba natin yon? Ikakamatay ko talaga pag hindi ko makuha yung deal na yon. Bakit ba gusto makuha yon? Alam mo kasi, wala na kasi ako kasama sa buhay, alam mo naman yon. Yung boyfriend ko, niluloko ko. Ito na lang yung trabaho, ang pinakaiingatan ko. Ito na lang ang kasama ko sa buhay. Ayoko masira sa akin ang tiwala ng ating boss. Inikot ni Kat at Daniel ang buong Batanes. Sobrang dami nilang pinantahan. Madami sila nakilalang tao. Madami sila nakausap. Madami din ride silang nasakyan. Sobrang saya ng dalawa. Kahit hindi pa sila, pero alam nila sa sarili na parang may konting pagtingin na silang nararamdaman. Nagwika si Kat kay Daniel. Sana, dito na nga lang ako. Ayoko na mag-isa. Buti pa dito, ang sasaya ng mga tao. Madaming makasama sa buhay. Ikaw, masaya ako nakasama ka. Sana dito na lang tayo, no? Yung walang problema ang iniisip. Agad naman napatingin si Daniel kay Kat. Bigla itong niyakap. Agad naman nagwika si Daniel kay Kat. Alam mo, hindi ka na mag-iisa. Andito lang ako. Kung kailangan mo ng katulong, kasama sa buhay, andito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan, Kat.
Bumalik na si Kat at si Daniel sa Maynila. At isang araw, nakipag-usap si Kat at Daniel kay Mr. Cheng. At agad itong ininiskas ang mga naranasan nila sa kanilang pinuntahan. At ito ang winika ni Daniel. As I was saying, we need occasionally escape with our lives. Escape from world problems, family problems, and even love problems. It is badanes that can make you truly forget. It's the roadshow and the genuine smiles of the Ibatan people that can make you forget all your worries. The fantastic view where the land, air, and the sea meet brings you the experience of pure joy. Batanes takes you back to the time when life is pure, quiet, and sincere, as it brings you solitude. The place teaches you to be just like what it is. Simple. And more important, honest. And while it's true that Batanes, just like any other destination, makes you forget, it can also make you remember the things that truly matter. Sobrang nasaya ni Mr. Chen at nagustuhan niya ang first presentation na hininda ni Kat at Daniel. Kinongratulate ni Mr. Cheng yan dalawa. Subalit, si Kat ay nagwika. Sir, I have something to tell you. Daniel is not my boss. He's my assistant. I'm sorry, sir. I want to be honest with you. Galit na galit si Mr. Cheng sa ginawa ng dalawa. Pinalayas niya ito sa opisina. At hindi nakuha yung deal. Dumating na si Mr. Chua, ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Kat at Daniel. Sobrang galit na galit ito sa kanilang dalawa dahil sa ginawa. Dahil sa panloloko nila kay Mr. Cheng. Humingi ng sorry si Kat kay Mr. Chua dahil sa hindi sinasadyang nangyaring ito. Nagpaliwanag si Daniel at sinabing kasalanan niya. Pero agad naman nagsalita si Kat, hindi, ako yung may kasalanan. Dahil sa ginusto ko na makuha ang deal kay Mr. Cheng, ay ginamit ko si Daniel bilang magpanggap na siya ang boss. I'm sorry, sir. Kasalanan ko ang lahat. Aalis na lang po ako dito pero wala pong kasalanan si Daniel. Ako po ang may kasalanan. Kinaumagahan na nasa trabaho si Daniel, biglang lumapit si Mr. Chua sa kanya. Hinahanap niya si Kat, pero wala si Kat. Sinabi ni Mr. Chua kay Daniel na pumayag na si Mr. Cheng dahil nga nagustuhan nila yung presentation na kanilang ginawa. Sobrang saya ni Daniel. Ilang minuto pa, pagkalabas ni Daniel sa kanyang pinagtatrabuhan ay may nakita itong bulaklak. Bumili siya ito at tinintay si Kat na dumating. Pagkadating ni Kat ay bigla itong niyakap ni Daniel. Sobrang saya nito at nagtatalon. Sabi ni Mr. Cheng, okay na. Pinapatawad niya na daw tayo, kaya okay na. Sobrang saya nito at nagtatalon. Nagsalita si Kat. Nakita kami ni Gio. Nag-coffee kami at nag-usap. Biglang natahimik si Daniel. Bigla nitong iniwan ng bulaklak kay Kat at biglang umalis. Hinabol siya ni Kat, ngunit hindi niya na ito inabutan. Hindi na hinintay ni Daniel ang paliwanag ni Kat dahil alam naman kasi ni Daniel na sobrang mahal na mahal ni Kat si Gio. Kaya yun, pumunta si Kat kay Mr. Chua, ang may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan at nag-file ng resignation. Hindi tinanggap ni Mr. Chua ang resignation ni Kat dahil kinausap siya ni Daniel. Sinabi ni Daniel kay Mr. Chua na ito ang buhay ni Kat. Mahal na mahal niyang trabaho at hindi niya kaya mawala dito. Yung pagkakamaling iyon ay para lang daw makuha nila yung deal at para sa ikaangat ng kumpanya na kanyang minamahal. Sabi ni Mr. Chua kay Kat, umalis nga pala si Daniel. Magpapalamig muna daw siya. Napan siya ng leave ng 2 linggo. Biglang umiyak si Kat dahil nga ay umalis si Daniel. Nagwika si Mr. Chua, pero kung tatayo ka ngayon,
at hahabulin mo si Daniel, siguradong mahabol mo pa yun dahil kaalis lang niya. Biglang tumayo si Kat at tatakbo mo umalis. Hinanap niya si Daniel hanggang sa hindi niya na ito nakita. Pasakay na si Kat sa elevator. Pagbukas ng elevator ay bigla niya nakita si Daniel. Nakita niya ang mukha ni Daniel na namamaga ang mata at pulang-pula. Sinyalis na galing siya sa iyak dahil sa nangyari. Nagpangniwanag si Kat kay Daniel. Oo, Daniel, nakita kami ni Gio. Pero nung nakita kami, ay hindi ko na mararamdaman yung pagmamahal ko sa kanya. Siguro tama lang na nakita kami para nakapag-usap kami ng maayos. Alam mo ba, Daniel, na magkausap kami ni Gio? Hindi ko siya maramdaman. Alam mo ba kung anong siro nasa isip ko nun? Ikaw, Daniel, ikaw yung nasa isip ko habang kami nag-uusap dahil wala na akong nararamdaman pagmamahal sa kanya. Alam mo ba, nung nagkakilala tayo, tayo nagkasama sa Batanes, alam ko sa sarili ko na hindi ko na mahal si Gio. Ang bilis ko siyang makalimutan dahil ikaw yung aking kasama. Sa tingin ko, Daniel, hindi na natapos ni Kat ang kanyang sasabihin kay Daniel dahil agad na nagsara ang elevator. Ngunit bigla itong nagbukas at biglang nagtanong si Daniel. Ano nga uli yung sasabihin mo? Nakangiti ito nakatingin kay Kat. Ano nga uli yung sasabihin mo? Nangaasar na tingin kay Kat. Nakatingin naman si Kat kay Daniel. Oo na. Mahal na kita, Daniel. Mahal na mahal. Sobrang ngiti naman ni Daniel sa narinig. Talaga, mahal mo ako. Mahal na mahal. Sobrang saya si Daniel sa winikan ni Kat. Bigla itong tinuro yung loob ng elevator. Ibig sabihin, pumasok ka dito sa loob. So yun na nga, sobrang saya ni Kat at ni Daniel. Nagwika si Kat kay Daniel. So hindi ka naalis. Sabi ni Daniel, aalis pa rin. Magbabakasyon lang naman ako. Ikaw ba? Kaya ba kitang iwan? Di kita iiwan, no? Magbabakasyon lang ako. Sabi ni Kat kay Daniel, sasama ako. Gusto ko kung nasaan ka, andun din ako. Gusto ko may kasama na tayo habang buhay. At magkasama na nga si Kat at si Daniel sa Batanes. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkikinig ng love story ni Kat at ni Daniel. And please share my videos and subscribe. Thank you po.